Nasa wala pa'y gobyerno ang Pilipinas. Tatay? Hello? Magkaroon na ito pa. Na-dimension sa Balaod na ginagawa nila indigenous cultural communities, indigenous people. Pamatay na. Kinsa may nakailaw ng indigenous people? Pataas ka mo? Kinsa may nakailaw ng indigenous cultural communities? Kamugin po. Okay. Pamatala sa ilang kalainan. Pariyo na sila indigenous. Correct, yan po. Pero pamatala, ano sa may kalainan ng indigenous cultural communities of the indigenous people? Pariha na sila indigenous na community. Kaya bugol-bugol, walang minimum na dili baka kami ka ng indigenous ka na uniform nila yung indigenous cultural communities kung wala uniform. Sige. Para ako masaktan nila yun. Pag mag-hisgot tao indigenous peoples, mag-hisgot tao ethnicity sa English. Sa Bisaya, pati mong tribo. Kung palauman pagin na ito, unsa na klase na dugo na naglatay sa inyong kaugatan, o nang tawag na indigenous peoples. Mauna ang ethnicity. Teka na ito kung right na mo. Tinoon nga dunay ito na indigenous people sa Bukidnon? Okay, please na no. Pasabot sa indigenous peoples, mauna dugo na galatay sa imong pagkain ng ibo, kung sa klase ng ibo. Correct? Okay. Nag-isgot sila ang Bukidnon dunay ito na indigenous peoples. Correct? Or 7 tribes. Muna na pasabot yung people. Sa lakto ni Isgutanan. Manubo. Manubo. Manubo, Higaonon, Talaandi, Patigsalo, Umayamnon, Tigwahanon, isa pa? Bukidnon. Bukidnon. Panay dito. Sige, akong gawin. Ang Higaonon ba indigenous peoples? Tribo ba ang Higaonon? Tribo, correct. Ang Manubo, tribo ba? Tribo. Ang Talandi, tribo? Ang Patigsalo, tribo? Wrong. Tigwahanon, tribo? Tribo ba sila? Tigwahanon, tribo? Wrong yan po. Dili kaha ang Patigsalo, Manubo na sila na nagpuyo higit sa salog-buyo. Ang Tigwahanon, dili ka na sila Manubo na nagpuyo higit sa Tigwahanon. Asubot pasabot di ay, ang ilang tribo, Manubo. Ang Tigwahanon, mauna ang ilahang indigenous cultural community. So sayo, ang Isgutanan na dunay 7 ka tribo sa Bukidnon. Apan, insakto ang Isgutanan, dunay supra sa napulo ka indigenous cultural community sa Bukidnon. Anong di man ninyo ang pilulang ano wala niyo kapilang kulang inyo? Dili ka na Manubo na nagpuyo sa Pulangi River, dili? Ano kami sa thread? Sato pa ito mga dili pagka sinabot ang mga Manubo yan. So, ang ilang indigenous peoples group, mga Manubo sila. So, sa ito, kung iwan ang apilo ng Tigwahanon, wala yung katarungan gano'n dili yung apilo ng Pulanginon. Ito, wala na. Kanya, namay ilan to mo, sabi na, ikasyam, namay matik sa rawahan, pagulog. Ano din siya, may indigenous cultural communities nila. Kiriptikon. So, supra sa napulo kay indigenous cultural communities ang Bukidnon. Pero kung mayroon kang indigenous peoples group, ako doon, Manubo, Talaandi, Bukidnon, Higaonon. Correct? Kung may kagmating sa rawan, Manubo naman na. Nagpuyo sa nangalibir
istorya. Correct? So, nasamta na ako sa ikalaingan, indigenous people, indigenous cultural communities. Klaro? Maklaro na ito. Okay. Hindi mo natuloy ko bang sayop pa na naturni ang mayroong kagakanang matiksalog mga manubo na nagpuyo sa Salog River. Ano man dahil na ito? Maano, tingnan po sa kilid sa Salog River. Ano po sa sila? Kaya maano dahil na sila? Sige, next slide. Okay. March 16, 2021. Kasi pamilyara na eh. Hello? Sisa na? Imong ako, si Ferdinand Magellan. No? March 16, 15, 21, pag-abot ni Ferdinand Magellan sa atong lugar. Kung siya gilitbit, Sudang, Roll. Correct, no? Ingon nila na triple G. So, ng G. God, glory, and rule. Pero ang iyang introduce sa ato na nakapikto sa katunod sa mga IT, kaya nang ginatawag nila o Regalian Doctrine. Pagtaglok ni Ferdinand Magellan sa flag sa Espanya, gideklara sa hari sa Espanya si King Philip II na ang tanang yuta iyaha sa hari sa Espanya. Mauna ang Regalian Doctrine. No? Dayon, pag-abot sa December 10, 1898, nahitabo ang Treaty of Paris. Kung saan ang Treaty of Paris? Ang pasabot sa treaty, kasabutan, pareha na sa Memorandum of Agreement, galing ang nagkasabot, duha ka nasod, treaty ang tawag. No? In short, nagkasabot ang gobyerno sa Espanya o ng United States of America na ibaligya mo Bayran ang mga katawhan Wapay Republic of the Philippines Wapay Republic of the Philippines ng panahon na Bayran ang Philippine Island o ang tanan mga namuyo na ang gahom o ang jurisdiction o ang paglumalag sa maong lugar mabalhin sa United States of America. Mao na ang Treaty of Paris. Huwag mo kabalo, baligyan mo. Huwag kay API siya itong panahon na. No, pila? Tayo ini, 20 million US dollars. Di ba yan? Attorney ka naman storya man ang Treaty of Paris, history mo nag-infra. Para masaktan ninyo, anong na-infra, anong na-gugot si DNR, anong na-ipanagbangit si Daro, anong na-ipanagbangit si NCIP. Okay, next slide. Okay, next slide. Unsay tumong o tinuha nganong gihugna ang Republic Act 1871. Una, ang pinakauna yun, to correct historical injustice. Mga ng attorney, ano sa mga historical injustice? Sige, unsay gihugna sa inyo sa maestra? Sa una, kasi nag-graduate din patas ka mo. Pataas po, nag-graduate ba? Wala mo nag-graduate? Kinder na lang. Pataas, kasi nag-graduate. Dili man college, graduate ba? Saan naman mo? Unsay ingon sa inyo maestra? March 16, 15, 21, the Philippines was discovered by Magellan. Correct? Correct na, dili? Ada kong baka. Ganun man, kung umayon ka na-discover ni Magellan ng Pilipinas, sa ato ka walay tao, hindi mga umoy din na. Dili ka na historical injustice. Asa man yung mga ibang na. Tagdan wala. Sumot pa sa book, pagka-discover ni Magellan, naan naman ni IB. Wala niya ma-discover ang Pilipinas, kaya naan naman mo, nakauna na mo. Ang discovery gani ikaw na. Na ba discovery gani na pa nakauna sa imo ha? Dili ka ng historical injustice. Mura mag-iingon si Magellan, pag-abot na sa Pilipinas, walay tao ako'y nakauna, hindi nila. Nabaka na. What is historical injustice? Correct? Correct. Kung sa
yun, napay usap. Ang Regalian Doctrine, nanong historical injustice ang Regalian Doctrine? Ang kasbagi ang sa gobyerno sa Espanya, na siya tag-iyas na ng yuta. Asa mo nyo? Asa mo nyo mga apo mo yun? Yan po. Worst comes to worst, ihimo pag yung balaod. Gibutang sa 1935 Constitution ang pinakauna na Constitution sa Pilipinas na all lands belong to the state. Ang tanang yuta, iyahap ko sa Estado. Naasa mga iba sa Tibo yan? Ang una pang Tibo sa Estado. Mauna, ang gusto i-correct ni Republic Act 83. In short, sa habubo na pag-analisar, buti pasabot, dilit na ng yuta sa gobyerno niya na ada yuta na iya sa Tibo. Eh, wala pa yung gobyerno sa Pilipinas, i-recognize sa Republic of Philippines nga na ang Tibo. Mauna siya. Next slide. Pagligid sa panahon sa diha na muna ang Republic of 8371 na approve niya noong October 29, 1997. Maunang pag-Oktobre, gitawag ng Ipraman. Maunang bulan na nagsaulog ka na na-approve ang ating balaod, ang Republic of 8371. Ay na-approve siya October 29, 1997. Sugod sa year 1997, pagkamuna sa balaod noon, di-question sa Supreme Court. Niingon ang mga adunahan, mga politiko, mga magitan ng tao, ang Republic of 8371 sukwahit sa Konstitusyon sa Pilipinas. Ngayon naman, lisod kaayo nga, maapil na garo kaangkol ang lasang. Kailahin man ang definition sa native title, di-question sa Supreme Court. Kung sa decision sa Supreme Court, the IPRA was enacted by Congress not only to fulfill the constitutional mandate of protecting the indigenous cultural community's right to their ancestral land, but more importantly, to correct a grave historical injustice to our indigenous people. So ang tuyo o tulong, ganun gimug na ang IPRA to correct historical injustice. Katong mga injustisya na hinahitabo kami ito para mag-solusyonan ito. Na dili na mausap. Kung sa may dili na mausap, dili na mausap ang pag-angkon sa mga yuta sa gobyerno na dili ilan. Mga nagpasalutan. So in short, that was the case of Cruz versus NCIP decided by the Supreme Court on December 6, 2000. Next slide. Next slide. Gikan sa March 16, 1521, hiligid ang panahon. Niabot ang year 1909. Asa yun na? 1935, 1909. Anong nakatanda ko kayo? 1935, ako na pinakauna ng konstitusyon sa Pilipinas. 1909. Asay mo na, 1935, 1909. 1909. Asa may mas dako? 1935, 1909. Dunay usa ka igurot ginganlan o Dexter Precioso. Si Mateo Carinio. Year 1909, dunay usa ka igurot sa municipality of Baguio, ginganlan o Mateo Carinio. Gusto niya iparehistory ang 148 hectares sa municipality of Baguio. Unsay ingon sa insular government of the Philippines, dili pwede iparehistory. Kaya nga naman, tungkol sa ginatawag nila nga Regalian Doctrine na gidala ni Magdilan. Nag-iangkol sa gobyerno na ang tanang luta ila sa Spanish Crown. Sa lower court na pinili si Mateo Carinio tungkol sa ginatawag ng konsepto nga Regalian Doctrine. Apan walang ihunong si Mateo Carinio
Iapilar niya ang kaso sa United States Supreme Court. Ito ni, bukod na bilang mo, ano yung United States Supreme Court? Pilipinas na. Remember, sinita ko sa Treaty of Paris, ibalin ang jurisdiction kahong o pagdumala sa insular government of the Philippines ikan sa Espanya padulong sa United States of America. Unsay decision? On appeal, the United States Supreme Court held that the applicant was entitled to the registration of his native title to their ancestral land. Pinakauna na pronoun sa wala pa ang konstitusyon sa Pilipinas sa year 1909, ang konsepto sa pagkananiya pinasikan sa ginatawag nila na native title. Nidaog si Mateo Carino dili sa legal doctrines apan sa konsepto sa native title. Nakapamatan na sa native title. Titulo sa nitibo? Basta nitibo ato ni, nakititulo ko ng native title. Hindi no? Itakol na ko una ang sa ginatawag nga titulo. Kasi nakakita ko titulo sa ita na itas ko. Di ba nakabutang niya kung ikaw una nakapatitulo, Original Certificate of Title or OCT. Kung mabuwag-buwag na mabaligya, ang tawag na Transfer Certificate of Title. Isabihin sa patas ko. Lo. Para masabtan na ito sa giling title. Hindi mo patas ko, duwalin na mo ron. So, ang titulo, dili siya papel. Ha? Isulod sa inyong una-una, ang titulo dili papel. Ang titulo, usag konsepto sa pagpanagiya pinasubay sa relasyon. Kung sa relasyon, kung magminyo ka, babae o lalaki, isertify sa gobyerno na namoy relasyon mo ng Tagalog Certificate of Marriage. Na pumatundaan ninyo na naamoy relasyon nga diba? At ubangan sa gobyerno na pumatundaan na doon ang relasyon mo ng issue ang gobyerno of Certificate of Marriage. Now, pag-abot sa yuta, kung mamamatundaan ninyo ang imong relasyon diha sa imong yutang kabilin, kung kadfi, mo ng issue sa NCIP Certificate of Ancestral Dominion. Buot pasabot ang titulo, mauna ang inyong relasyon sa inyong pagkagiling. Mauna ang inyong iparehistro. Kung makamatod mo ang inyong relasyon, ang inyong titulo sa inyong yutang kabilin, mauna ang isyuan ka sa gobyerno Certificate of Title. I-certify sa gobyerno na naakay relasyon sa yutang kabilin na gusto mo patituluhan. Mauna ang titulo. Dili nang mag-ingon ka, native title, papel, dili papel ang native title. Ang gobyerno mag-certify lang nga matuod, imong na pamatudan na doon na kayo relasyon sa inyo sa dali. No, isod din ang mayroong ka, amo ng ancestral domain na doon eh. Diha ang akong lulod na tao, diha ang ginubong. O niya, pagpangita sa birth certificate sa lolo sa buwan sa tao. Asa man mo lang sa yung yutang kabilin. No. O na. Yan na. Yan ang lahay. Ang atong titulo diha sa iyo, ang yutang kabilin, mamatulan na ito sa daghan ng mga pamagi. Mo nang di pa mga din sa iyo. Tinuod ba na nila, asa man yung mga lugnanan? Eh, buong pasabot sa wakay gobyerno sa Pilipinas, di lagi pang lubongin ng mga ako. Kaya mga lang, yan na rin, community na, pag-inom na, di lagi lubong siya po, kung ano doon eh. Pero may nagkalot dito lagi, Bulawan. Nakalot ang lubong ni ako, kuhan, sus, pagkano, lubong na siguro. Para na nato pag-lubong na sa mga sister domain.
ni attorney, kanang pangapuga. Diha na, sukan pa sa una. Kanang kabaliti sa grado. Kanya yung baliti, kaya mas ako pakupaa. Pero ang pagkakamatuod. Di man mo ito komisionera na. Limang kaanang time ni memorial, ay mas ako pakupaa sa baliti. Kung ano sila. Tantangan kita sa libro na yung baliti, kaya imalanganin ta. Mabuyagan ta sa komisyoner. So, inganahan ang konsepto sa native title. No? Pamatundan mo through historic right or title, culture, tradition, lugnanan. Sige. Klaseng example, pagmatuon sa mga native title, sa nandigulo. Kung siya pinakadol ng bukid, dilis ka kagay. Hello. Kung sa ba ulit, manubo, ang kagay? Oo, manubo, ulang yun. Yapil ko sa ulang yun. Ulang ang pino, may sinsi. Kung sa'y kwan din eh, kung sa may kwan din, doon na bukid. Bukid. Doon na din, bukid lang. Kapulangi mountain, ha? River, siguro. Kung sa'y pangalan na ng bukid? Oh, pareha na. Example lang, matuwa sa native title. Sinangawan. Ang sinangawan ng ulong sa mga malubo na, hindi ba palagi? Kung sa may pasabotan na, nihungaw. Sabi na, doon pasabot, sa wala tayo gobyerno sa Pilipinas, ang bukid sa sinangawan, ipaganda na sa mga malubo, ang sinangawan, hindi ito, sinangawan na po. So, pasabot na, kaya, nasa amin yung titulo, kaya naman sa Starbunin. Nasabtan na kung siya pasabot sa titulo ng pulong. Pero ang pakunta na kung saan native title. Dahil naman ang isumpay na kung native title sa title. Ang native title sumala sa kaso ni Mateo Carino, kung ano yung ingon. Sumala sa naabot sa panunduman o panistigo sa kagulangan. Ang yuta ihuktan sa inyong kaliwatan. Ilaw sa pribado ng pagpanag-iya. Kung ini-depresyon sa wala pa yung gobyerno sa Pilipinas, kung ini-dilit kabahin sa yuta ng kauniklas. In short, pag mag-istot ka native title, ang ginaisbutan na lang ang historic right. No? Sumala sa naabot sa panunduman kung saysay sa mga kailangan. Mo na ang inyong native title. Na inyong ihuktan ka ng yuta sa wala kayo gobyerno sa Pilipinas. O ka na yuta o sa kapribado na yuta. Klaro kayo wala ko dito private land. It's a private property. Dili kabahin sa yuta na iyaha sa Estado. Mao na ang nature sa ancestral meaning for native title. In short, kung mag-istot ka o titulo sa yuta, duha ka legal na konsepto ang nag-exist sa Pilipinas. Una, Regalian Doctrine. All lands belong to the state. Ikaduha, Native Title Doctrine. Legal ba na? Yes. Na ba na sa balaod? Yes. Paano na sa legal? Ato, hindi ka mag-uot ang Native Title Doctrine. Alis ka, no? In short, kung imo na siyang sanction sa legal na pagpanabot, exception ang Regalian Doctrine sa native title doctrine. Next slide. Next slide. Now, ang Regalian Doctrine, makita sa 1935 Constitution, sa 1973 Constitution, o sa 1987 Constitution, ilaw sa Section 2, Article 12. Mga Regalian Doctrine, makita sa Constitution sa Pilipinas. At doon asan makita ang native title? Of course, Republic of Integration. Hindi, ano makita ang native title. Next slide. Sige, next slide. Next slide. Sige.
Naay pangutana sa mga maalamon na tao sa una. Kinsa kuno ang manag-iya sa yuta? Niingon ang mga pilosopo right. Kung kinsa yung nakabutang sa titulo, may kag-iya sa yuta. Correct? Correct, dili? Hello? Hindi ka na kung dato pag-mariguto, no? Ako may alas susi. Kung kinsa ang nalatig na pangalan na makabutang sa titulo, mao'y kag-iya sa yuta. Correct? Dili? Correct. Sakto saan. Pero ang maalamon na nitibo at ang panahon na ningon siya, wrong. Sayop ang pangutana. Ingon ang maalamon na nitibo. Dili pwede panag-iyahan sa tao ang mas mulunar pa sa ilang kinabuhi. Sa pasabulan ng Dutch. Hinunuan noon ang tao, ang yuta may nag-iya sa tao. Kaya at the end of the day, ang tao mamatay, ilubong sa yuta. So sayop ang pangutana na kinsay nag-iya sa yuta. Ang yuta mo na nag-iya sa tao. Maunay konsepto sa mga nitibo sa una sa pagpanag-iya sa yuta. Asa na makita? Sa inyong kadti. Kaya ang kadti, dili ipangalan sa tao. Ipangalan sa tribo. As long as manganak ang tribo, di mamatay ang tribo. Yung anak ka bright ang mga 19. Sabtan mo lang, mo na ang inyong certificate of ancestral unique title, hindi ingalan sa tao, ingalan na sa manubo, kulamihon, o dangkagan. Hindi man mamatay ang tribo. Mo na ang isa sa mga indigenous concept of ownership. Sige, next slide. Okay, next slide. Next slide. Makakita ba ito provision sa Constitution about sa IP? Yes. No? Na sa 1987 Constitution, nag-isgot, the state shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. Sa hisgot niya, sa lakod niya sa banan, dapat respetuhan o i-recognize sa estado ang mga plano sa indigo sa iyang ancestral unit. Karon, pangutanan ko. Unsay tawag sa local government sa ilang plano sa yuta within sa iyang political boundary? Okay? Sabi na kami dito. Hello? Kasi dito. Unsay tawag sa plano sa local government unit sa within sa iyang political unit ang plano niya sa yuta? CLUT, correct? Comprehensive Land Use Plan. Bukod pa sa bukod, ang lokal na mga gamahanan gaplano kung unsahon pagkapulapod, pagbahi-bahin, pagbumala o gusto mga plano sa yuta diya sulod sa iyang political na gamahanan. Correct, nagplano siya, correct, nagplano ng pag-umunod. Sunod, unsay tawag sa plano sa nitibo siya ng ancestral unit? Correct, HDPP. Unsay ingon sa Konstitusyon sa Pilipinas? It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. Kung kamo ay sulod sa inyong ancestral domain, dili mo magplano sa inyong ancestral domain, ang local government unit mo magplano sa inyong ancestral domain. Yung anak, importante ang HDPP. Ganun importante siya. Ako lang nakita na, parang sabdan nyo, hindi mo daw na yung sa mga HDPP, kaso kayo, may pulos mo. Now, may karoon klasify na sa gobyerno ng iyong ancestral domain ng forest land. Mga may plano. So sa ito, kapapabukol niyo kahoy dito, sa presinto ka ng maliwanan. Kaya ang plano sa gobyerno ng forest man, mga may plano sa inyong domain. Waman mo naging magkakala ka forest land, ulo forest na ang classification sa gobyerno. Amo ka naging planuhan, hindi mo na mong commercial site, hindi mo na mong commission. Hindi mo makatagal pira sa gobyerno, kaya makuha yung plano sa inyong domain. Yan, masupok dahil ka. Ano may nag-iya, kung sa may pagkapanag-iya, kung hindi makabuot. Dali na. Hindi raman
4 piece na, kay piece pa din. Gets niyo yung point? Doon mas doon natin malagot sa Pilipinas. Magdipindi sa issue na isbutanan ang mga balagot sa Pilipinas. Example, may kapuputol kong kahoy. Kaya ako rin ancestral domain. Uy, Diyos po sa ito, parang hindi sabihin na. Kaya bisan pa private property na o public forest na, tinahangyan na sumala sa Pilipinas. Sa balaod, di pa pwede ka pili sa Pilipinas. Di po ito mamutol. Di ka pili-pili nga ako rin yun pa. Santa ninyo, ang balaod, mura sa gabanig-banig pa, di lang ka pili-pili nga. Ano ba? Wala ko ang gobyerno na dito eh. Wala ko ang gobyerno na sa mga mamayang senior citizen dito discount. Ngayon ko yung 4 piece. Ay piece pa, 4 piece na. So, wala na sa mga. Sige, next slide. Ilawon sa konstitusyon sa Pilipinas, sumala sa Hegelian doctrine. Ang tanang yuta sa Pilipinas na bahit, iklase sa gobyerno, pinasugay sa konstitusyon sa Pilipinas sa 4 ka klase. Una, agricultural land. Kanina mang ang yuta sumala sa Hegelian doctrine ang pwede matituluhan. Provided that the agricultural land is further classified as A and B, available and disposable. Maubigat ko mga dito sa ito, sa may inyong sabihin na dapat ng certificate o A and B. Mauna ang pinili. Ang sunod na klase is tinatawag na forest or timberlands, mineral lands, and national parks. Kaning tulo, non-negotiable. No matter how long is your occupation, it cannot ride in the road. Sumala sa Hegelian doctrine. Sa may pasabutan. Kung nitibo ka, naa ka sa forest land, wak kay labot sa Hegelian doctrine. Nga naman, nagtindog ka sa native title doctrine. So kung naipuingon sa inyo, huy IP, bawal mo na tituluhan ng lasang na nasa konstitusyon sa Pilipinas, correct. Kung Hegelian doctrine ang disputan, native title man ang disputan, kung ano yung nagpatitulo ang Hegelian doctrine, nagpatitulo man yung sumala sa native title, asa mo ka learning? Satan niya. Kung mag-isgal ka karon, kung non-IP ka, musulog ka sa lasang, kung yung kaako ng lasang, dat ka ng bilbaruan. Di pwede. Yan naman, sumala, ikaw, non-IP man ka, gawano ka sa Hegelian doctrine. Sumala sa Hegelian doctrine, hindi pwede tituluhan ng kontra. Pero kung IP ka, huwag kay labot, nga naman, gabasita sa native title doctrine. Sa native title doctrine, sumala sa labot sa pagsaluman o pag-istigo sa kaliwakan, kanang yuta, gutan sa inyong kaliwakan, sa wakay gobyerno. Mauna na yung native title. Okay, every time, naragay mo ang iyo sa inyo. Puris ba na hanggang tumatituluhan? Mga nakatera. Nalapit sa konstitusyon sa Pilipinas, katawal. Correct. Pero nalapit sa ikipresitiwan ng baby. Nagtindog ka sa native title doctrine, wata magtindog sa Hegelian doctrine. Ano na kasi ito? Okay, next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Okay, next slide. Who are indigenous people? Kinsa kuno ang tribo? Kung saan ang pagkila sa tribo, sa lawang-lawang pangangalanan. Kinsa may naganoon ng pulong nominal Christian. Kristiyano sa pangalan ng Pangili, Kristiyano sa buhay. Usog mo sipa, usog siya kung sisitabi sa ulit. No. Usog manguros, usog siya manguros. Kristiyano sa pangalan ng Pangili sa buhay. Nasa ginatawag na nitibo sa logo, ang Pangili nitibo sa kultura o bakasan. Subot pa sabot, tawagon ka o kay Biko, una, na ay nitibo na lubos magalatay niya.
Ikaduha, nagpuyog ka ba sa kultura o batasan sa pagkakas? Ikatulo, napay katulo, aduna ka ba yung relasyon sa iyong lima sa iyo? Okay, pwede magka-ditibo yung ditibo, yung batasan ditibo, apa ba kayo relasyon sa iyo ang kalibig ng kalibig? Alito, kakaswin mo na sa kanya yung relasyon ng kalibig. Ayun, eh. Hello? Sandal na. Sige, next slide. Next slide. Sige, napay pamakanan sa balik. Kinsay makabuot, pagkabot, kung unsa kadapuin yung ancestral domain, kinsa ang managriya, kinsa ang mga recognized na right, unsa nga pumaki. Yan, sa inyo ka kami. Lalapin sa Article 12, Section 5 sa Konstitusyon sa Pilipinas. Ako basahon. The state shall protect the rights of ICCs to their ancestral lands to ensure their economic, social, and cultural well-being and may provide for the application of customary laws governing property rights in determining the ownership and extent of ancestral lands. In short, sa laktod ng Estulanan, kung unsa ang magdumala sa pagpanagiya sulod sa ancestral domain, kung kinsa ang managiya, kung kinsa ang i-recognize na tagiya, pinasubay sa customary laws. Ang konstitusyon sa Pilipinas na hindi mo na lahat, ilapot. Now, pamuntaan na karoon, kung saan mo ito pag-influence sa customary laws? Ay, si dato, wala na ibalo. Ay, ito eh. Okay. Daw, di karoon simba ko lang. Pamatay ng ilang tao. Saan naman nagkaroon sa mga talog ko na ito si dato, ang dato sa Marilos. Wala na nga ay. Pero kung ang customary laws governing property rights sinulat, di na nakawala ka kung isa may yung leader. Kaya nakasulat. Naparilalisan. Kanilang inyong imagino na kami mga abogado galalis galing sa balaod na sinulang ng laan. Kaya mga customary laws na wala isulat. Marami mo naman. Maglalis mo kinangigso o sa rulmahan. Ano pa? Sino dili? Kamu na yung mahala kung saan yung customary laws. Sabi mo kung nilabot, kasi mo yung naman, hindi na may sulat. Hindi ba yun? Pero mo lang na kung gusto ka sa mga lideres din. Yung na ang realidad sa mga bukas. Ang mga balaod, ang mga abogado, ang grabing iskilas balaod, kung sa rakin ng balaod ang bukasaw sa Pilipinas, so ilain, galang siya niya. Kamu pa ang inyong customary laws na walang sulat. Anyway, kamu na mga leader na sa isa. Okay, next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Ano niya kung ibasa sa magalan sa next slide. Sige. Now, sa IPRA, doon tayo ginatawag na 4 bundles of rights. O 4 kabinugos na kasunod. Okay. Una, rights to ancestral lands and domains. Ikaduha, right to self-governance and empowerment. Dili na tingnan na, kaugalingong pag-gobierno niya, kaugalingong pagdumala o pagpag-o. E ba sinuwi mo magtutok ka itong kaugalingong pag-gobierno? Dati na, IPA na niya. Result na niya. Ang pasabot na niyang right to self-governance and empowerment, kaugalingong pagdumala, pinasubay siyang customary laws. Diya, sulod sa iyang ancestral domain. Na dili ba yung mga kaugalingong pagdumala apil ang ancestral domain sa uban? Dili. Ha? Self-governance and empowerment. Right to social justice and human rights and the right to cultural integrity. Ato yung pasadahan na hindi na nabuhog ng distansi. The law restores the rights of indigenous peoples over their ancestral lands and domains. Ingon sa balaod, ibalik
sa IP ang iyang katungod diha sa iyang yutang pag-ibig. Attorney, lakit naman ang kuwan attorney. Katong akong mga lulo ba, nagkabyuan naman ang 10 hectares o usa ka tinapa o usa ka salmon na mani o usa ka fighter. Attorney, ibalik man ka sa IP ang iyang katungod sa yutang pag-ibig. Pili ba daw mo mabawi attorney na ilan na ang pilikanan? Pwede nila. No. Pwede nila. Hindi. Ano yung gusto? Good news, bad news? Good news! Ingon sa Republic Act 1871, pwede kwaon. Ang bad news. Bad news. Gusto mo minus bad news? Ang bad news is na yung time limit. Dapat, imo nang himol ng pagbawi, 15 katuloy ikan sa pagbawigan. Ayun, namugat ko sa office ha, kaya natutuwa na kaya mo. Tuloy na naman ito kung bawiyon. Por Diyos, por Santo, 1960 para Bolivia. Magpuyo na mo. 15 katuloy ikan sa pagbawigan. Next slide. Okay, next slide. Okay, the right to regulate entry of migrants. Bud pasabot, wala gibawal na naay non-IT sulod sa ancestral domain. Apan, dapat mag-regulate. Namin katungod, pag-regulate. Kung insa lamang ang pwede mo puyo, kung sa'y mga qualification, lisod pa lang mo nga, dili na pwede mo puyo sa itong ancestral domain ng migrants. Gano'n, otot. Sunod, gano'n di ba mo ng isa? Na, walay basic personality. So, pamunta na kung saan mo mag-regulate kung wala tayong policy. Lisod kayo ng mag-regulate na mag-depende sa inyong leader. Diba? Kung may ganyan leader, katanan na, gwapo may mga sulod. Kaya, tingnan din mo. Actually, lisod na gwapo. Tingnan ka ba sa English nga, beauty is in the eye of the beholder. Ang pagkatahog sa usa sa binuhat, depende sa mata sa ilang. Bisod ka na. No. So dapat, ang ato ang mga regulation, doon ay tinatawag na polisiya o guidelines. Eh, bisod na lang yung tama, hindi na sila kapili. Ano na pili sila? Basta lang, may kontra ka sa politika. Ayan, hindi na yung pass. The right to resolve conflicts according to customary laws. Ito pasabot na niya. Ang kanang kami sulod sa ancestral domain. Kailangan isusubak inaani sa customary law. Na ko i-share sa inyo. Pwede na lang kung ano nasa area. Duha kayo group nag-away. May adto sa City Council. Kaya iparesolve ko rin lang conflict. Kuha na. Namutan na sa NCIP. Ang sa din ng customary, ang sa din ng kultura. Ngayon si City Council man yung iparesolve. Kapag na si City Council na pa, yung kultura. Kuha na. Kuha na. Mauna na yung hinutan kung IT ka, nawa kay kultura o tradisyon. Sumbong dental mayor, sumbong dental sa mga kasagasa, asa naman yung kultura o tradisyon. Mabuliro pa kayo mo, IPD. Kasi sa lubog ng IP, hindi mo lubog, hindi mo IP kultura. Importante na paikunon ang customary, tradisyon, kultura. Kaya mo na ang akong puso. Diha, gabuha o kusog at IT. Maugit ang i-recognize na tungkol sa itong kultura, tradisyon, o mga limuhuan. Maunang lipay ang gobyerno sa Pilipinas. Kaysa una, gamay rang abogado, gamay rang tutis Pilipinas, daghang kayo samok na resulta. Karoon, ang mga itibo, bright na kayo, college graduate na, mga anak, naka-eskwela na, nagluhod na magsabot. Napag-i-Republic ang 8371, nagpaligod, nagluhod.
naman kay Gilisod. Oh, agawa o asawa, pagtulog, aglimbang, tao man. Karoon niya ang things na sa cellphone na. Tingnan mo yun. Sige, next slide. Mga tana, pwede ibalikan ang Sister Louie? Hello, alam mo, hindi nyo na. Pwede ibalikan? Pero naisumpong dapat ito sa opisina. Isumpong sa kanyang maligyan sa ancestral domain. Ipatawag sa office. That's naman sa maligyan pag ancestral domain. Kaya balo ba ka na bawal ibaligyan ang ancestral domain? Kaya balo ang domain. Kung sa manig mong nabasahan dito, yung pagsagot. Ancestral domain attorney is not for sale. Kaya na rin may mga ibaligyan. Attorney, kaya ko man ibaligyan. Ang ingon man, not for sale. Pag nagkaupat na, muna na ibawal. Ito yung pass. Yung pass na diba? Dili na mawa. O, di na mawa. Kasi may mga nagtutod sa attorney. Basta ikaw pat, di ikaw. O na ikaw pat ang bawal. Di na mawa. Not for sale. Ang only exception na pwede ibaligya ang ancestral land or ancestral domain kung imong ibaligya sa susaman imong IPs also have the right to transfer ancestral land or property among members of their community. So, duha, pwede ibalikan ang Sister Domain? Yes, sa pariho ni mong IP. No, kung hindi ka kapatid. Tagtay, laro. Sa IPRA, itagaan mo ang tulong ang responsibility. Una, to maintain ecological balance. Ikalawa, to restore diminuted areas. And to observe laws. Ulo. Kung sa'yo pasabot, pag-abot sa kinayahan, dili lang gahong ni LGU, dili lang gahong ni DNR, apan responsibilidad sa inyo. Di, buat pasabot, dili nag-inusara si DNR, wala nag-inusara si LGU, kay apil ka mo pasabot sa iskulanan sa maintain ecological balance, restore the new areas, and observe laws. So kung may si DNR, kami rin mag-vote din sa inyo lasang, dili, pwede. Ano man? Sumala sa Republic of the President ang among na responsibility. Apil lang hindi ha? Ang sa'yo, tawagan na kami sa forest ngayon. Ha? Dili, naik ka ng ilang kumiti diyan. Kaya tawag nila, pambit. Pambitira ang batas. Dapat apil mo diyan. Ano naman? Sumala sa Republic of the President inyo ng responsibility. Dili makadumili si DNR na di niya i-apil. Kaya nalapit na sa Republic of 1871, isip responsibilidad. Inyo ng duty. Sige, next slide. Next, nga bandol. The right to self-governance and empowerment. No? Ang kaugalingong pagdumala o pagpagahong. Akong emphasizing. Kinsay nagpugna sa inyong local guidelines sa pagpili sa IPMA? Si NCIP yung gagawin kami lagi mo? Hello, kinsay lagi mo? No. Kinsay magbuot kung kinsay may yung IPMA? Oo, nasa right to self-governance. Kamoy ng buot, kamoy ng sumano. Kamoy ng sulat kung sa'yo procedure. Dili si NCIP. Muna yung classic example sa right to self-governance and empowerment. Ang presensya ng NCIP, pagpasayon, i-facilitate lamang sa pagmuna sa iya. Apan, ang magbuot pa na kung sa'yo nasulad sa inyong local guidelines, kung kinsa ang mahimong selector, kinsa ang piliyon na mahimong IP markaron, kamo, dili si NCIP. Kasi nabugning na nabugning dili pata si NCIP atong kailan ng kaso. Ng style.
Karoon lang ka ba? Ako nagipagaro sa inyo. Kung tamo na mag yun. Bias in saving. Pero bias ba hindi naman ba yung na anak? Hindi ba kami? Tapos ay namili. Hindi sa kami. Di ba nakabutaw sa NCIP? Hindi sa mga mga iba? Kamunan. Pag mapili kami na yung pasimulan. Karoon lang ang istoryahan. Hello? I am expecting karon na mahuman parigayon ng galing ng seleksyon. Pinasikat sa inyong lokal ngayon. Respetuan na ito ang kultural tradition. Ayaw na mong sumangin nga sa'yo NCIP. Naklaro na kami nagmugna, kami nagpili. Kanya kami, may napailang kaso. Ginawa ka ng mga. Asa ito ang kultural tradition niya? Nawala itong self-governance at empowerment na. Diba? Sometimes, sige, next slide. The right to utilize a vital instrument for their empowerment, the principle of free and prior informed consent. In short, tanang aktibidades sulod sa ancestral domain, programa, anything na may kabog sa ancestral domain, hinahanglan o pagpanangin. Mo nang gitawag na FPIC. Free and prior informed consent. Ipasabot sa inyo, ipahibalo sa inyo nga dunay proyekto, dunay activity. Kung musugot mo nang ginatawag na sinulat na pagsugot, resolution of consent. Kung di sa mo musugot, magsulat sa mo, resolution of non-consent. Simple. Diba? Next slide. IPS, Indigenous Political Structure. Kanina no? Dirita daw sa iyo dalalis. Ang IPS, mauni ang kadumala sa inyong mga lideris ninyo. The highest governing body, sulod sa ancestral domain, ang pinakataas na ginlawasan na magdumala sulod sa ancestral domain, mauna ang IPS. Dili nga sinimbukuan mahimong lingkungan. No. Alimaong, pagkahubog mahimong, alimaong. Awang mo. Inoon yung siguro na ba? Hindi alimaong. No. Hihigaw mo na, mahimong na higaw mo. No. Muna sila, sa other na tribo, katawagan sa Council of Pinuay. Sa mga kabanan nito. Budong holders and depende sa kung sa kaklase na IT group, depende kung sa tawag nila sa ilang governance ulit sa ancestral. Nahilog ka na ko sa grupo. Ubud, lupus. Lahat ito. Nakabutan ko. Next slide. Sige, next slide. The right to cultural integrity. Ano? Kaya nyo makarelate ano? Hindi pasabot ano? Hindi pasabot ng simbolo kaya na. Ang simbolo sa atong pagkanitibo o atong identity sa atong pagka-IP, dili basta-basta gamiton sa kunsa ng mga pamaagi. Dili basta-basta gamiton ng mga himo na nagpasipala sa atong pagkatao. Ako manginig doon? Ayun na lang. Para kabalo na naman sa mga muna siya. Muna yung, di ba kung tuntun? Ngayon mo nagtutunan sa karon? Daliksyon bago yung tuntun si Kids. Muna yan na violate the right to cultural integrity. No? Nawala ang dignidad sa IP. Hagkas ka rin mo pagkitaso ko. Ay, is pa. So, muna siya yung classic example na violation sa right to cultural integrity. In short, ang tanang simbolo sa atong pagka-IP, dili basta-basta ganito na mahimo na ng pagkatawanan. Na mahimo na ng ipasipad na ng atong pagka-IP. GBID kaya ng pagka-IP. Hindi. Violation na sa right to cultural integrity. Dito sa Sigapalo, may uniform pa, broadcast.
CD. Lumutang. May ligaw sa'yo. Ito ay nagamitan ng buwan niya. Ano siguro sa mga pagkain. Pero maghalas na siya sa'yo. Sige, next slide. ITSP. Pagalo naman nyo. Kung na tinatawag na science sa outside, kasi tinatawag na cultural science. No? Tinatawag na cultural science tungkol kay mga nahibalaan sa mga IT pag-leading sa panahon na anak ko makabalo sila na karong adawa at ni daghan yun lang. Nga naman dags, igawas na ang klima doon. Kasi klima doon, daghan mga tipis. May balo ang IP na maglinog. Linog na naman. Pasama-sama na nangangalap sa kwan linog. May balo ang IP na magbaha. Ano magbaha ng karunggat? Basta magawas na natin ko. Hindi mo niya ito na IP sa ito. Attorney, nakikita ko sa iyo mga IPSP. Ang saan nagpapahulong sa linog? Ipasigal ang gawin sila. Hindi na na-IPSP ay so yan. Serious lang yun. Okay, next slide. Social justice and human rights. Ito sa loob aside sa pinasahi na katungkol na i-recognize sa inyo sa Republic of Philippines, dapat i-treat sa inyo Filipino citizen. Mota po ginawang ganyan, no? IPs na 4 pa. So, entitled po mo sa ubang munikisyo na nasa inyo. No? Kung kulang sa height, dili madawat sa pagkasundalo, kay mas taas pang Carmelite sa iya, ha? Naatay height builder. Diba? Kung nilapas sa edad, pwede mahimong libro sa PNP, naatay age builder. Sa mga ng social justice. Next slide. Next slide. Okay. Republic of 1871 created the National Commission on Indigenous Peoples as the primary government agency for the formulation and implementation of policies, plans, and programs. Kasi ko sagot na ang Republic of 1871 no nag-book na sa NCIP. Pag-abot sa isbutanan sa formulation of and implementation of policies, plans, and programs sa government, dapat ang NCIP ang nag-una. Dili na inusara, nag-una. Kasi pasabot na. Pag mag-isgot kang nag-una, kung pasabot pwede na ito, mga itatawang sa LGU, mga national government agency. Kaya nga gawin ng mga government agency. Di ba naman trabaho? NCIP na, ang ingon sa loob, primary. Dili solely. Kanang solely na kinusara. Wala mong ingon sa loob na kinusara. Mag-una. Kaya narabay ko ang mga right guys sa mga bansa. Hindi na naman trabaho. Hindi na naman bilang appeal mo. Primary government agency. Inaot na samtan siya. Buot pa sa bot, ang pagtutok, pag-abot sa isbutanan o patungkol sa IPDili lang na sa NCIP. Pero dapat kami ang mag-una. Dapat bumabang ang ibang kahit sa gobyerno. Kung hindi kinahanglan ng ilang. Sometimes, sige. Ay, pangaro lang ito. Next slide. Asa makita ang FCIC? Free and prior informed consent. Section 59 sa Republic of 1871. Ako na lang pa ng record ka. Panang departamento sa gobyerno. Tanan, walay exception. Dili pwede mag-renew. Dili pwede maghatag ng lisensya. Bisan kung saan ang magtugot. Kung dili umagi o pagpananhin sa kaya na, simple kayo. Mao na ang ibutang sa Section 59 sa Republic of 1871. Dili na buot-buot o mugna na NCIP. Balaod na siya. Ha? Kailangan gawin nyo na buot-buot mo ng APIC. Buot-buot. Section 59 sa Republic of 1871. Mandato lang sa kanang gobyerno. Nga dili ka mo hatag o lisensya. Dili ka mo maghatag o lisensya. Kung saan ang pagtugot, kung dili mo muagi o FBI.
that no certification shall be issued by the NCIP without the free and prior informed and written consent. Klaro kayo. Dapat simulat ang inyong pagtulog. Wala yung magtulog na okay naman. Padayon ang mas project, okay naman. Wala yung na isulat yun. Nabutang sa Section 59 sa Republic Act 1861. Simulat ang pagtulog. Written consent of ICC's IPs concern. Klaro. Huwag pasabot sa ICC's concern. IP na nadiyan na lugar. Lisod ko, ito naghatag ng pagtulog at IPs likas, booking. Di, pwede. Ang ingon sa balaod, ICC's IPs concern. Klaro. Klaro? Kami magbuot na na. Magbuot na mga kayo. Sige, next slide. Now, kung sa'yo na ito kung ang proyekto wala ikuan, wala niya KPIC, pwede paundahan. Pwede mag-issue si NCIP o injunction or cease and desist order. Paundahan ang proyekto na wala misubay sa FPIC. Next slide. Next slide. Kanusta dili ko rin mag-FPIC? O kanusta din na kinangyayon ng FPIC? Section 56 sa Republic Act 1871 ang ingon. Property rights within ancestral domains already existing and or vested upon effectivity of this act shall be recognized and respected. Ito sa mga na. Property rights. Yan ang natong question na niya. Attorney ka ng CBFMA, ISF, ka ng mga ihatag na pinduran instrument sa dinar sulod sa among itang kabiling attorney. Ingon na mga nagtuyo attorney, bansin ko na may katuig. Aman na na. Ingon ang Supreme Court. Ang mga tenurial instruments na i-issue sa dinar are not property rights. Meaning to say, bisan pa sa kalugayon sa ilang pagtuyo, kaya sa lasang, pinasikat sa ginatawag nilang CBFMA, ISF, dili property rights. Dili katumit. Apan, pribilehiyo ang issue sa DNR na pwede pag-ion. So, dili maka-argue ang mga CBFMA holders na naan na sila katumon sa ilang kanilayon pag-ion sa lasang. Right? Dili na property rights. Privilege na. Masatan. Okay na naman yung dugay na tayo din. Bansin mo na may katuig na may katungod sila. No. Privilegiyo lang na. It's not a property right. Okay. I hope, klaro na ha. Okay, next slide. Mayara. Asa makita ang mandatory representative na sa Republic Act 1871, Section 16. Nagingon, provides that the indigenous cultural communities, indigenous peoples, have the right to participate fully if they so chose at all levels of decision making in matters which may affect their rights, lives, and destinies through procedures determined by them, as well as to maintain and develop their own indigenous political structure. Kung siya pasabot, kamo ang magbuo kung saan pagpili sa IPP. Kamu ang magbuot kung unsa na kultura, tradisyon, procedure inyo ng tanan. Kung saan po panasamahan mo ang imong pagbuot magungan sa langit at sa yuta. So di mo mag-expect ha, na mag-file ng kaso sa ako pag-uman din eh, na mag-imapilihan eh, sinasawan. Sibig na mo, si IP kagabubuotan na, si IP ka naman, naman hindi na guidelines. Taro tayo, Section 16, Republic Act 8371, inyong pagbuot. Dili pagbuot ni NCIP, dili pagbuot ni bisan kinsa apan inyong pagbuot. I hope, klaro na. And next slide. And salamat.